Hi Boss Kira, ako po ito si Arnel, tubong Samar. Pero sa ngayon po ay nandito ako sa Bulacan. Halos 10 years na rin po ako dito. Lalaki po ako, pero may pagkapusong babae. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang mga naranasan ko dito sa Bulacan simula noong nalipat kami ng pamilya ko dito sa lugar. Tungkol po ito sa mga hindi mawaring pangyayari simula nung magkagusto ko sa katulad kong lalaki. Isa na po dito si Merk, hindi niya tunay na pangalan. Nagkagusto po ako sa kanya dahil sa mga magagandang ngiti niya na kahit sa panaginip ko ay nakikita ko po. Hindi ko po alam, pero siya po talaga yung laging laman ng isip ko. Lahat po ng hilingan niya sa akin ay ibinibigay ko. Matagal din po kaming naging magkaibigan. Itinago ko po sa kanya yung pagkatao ko. Pero nung malaman niya po na may gusto ako sa kanya, ay bigla na lang po siyang lumayo. Nagkaroon po siya ng girlfriend. Sumama po ng sobra ang loob ko sa kanya. Tuwing gabi po, lagi akong umiiyak. Hanggang sa may nakilala po kong isang misteryosong lalaki. Nakita ko po siya nung time na pauwi ako sa bahay namin galing sa trabaho. Gwapo po siya at may kalakihan ng katawan. Naglalakad po ko noon nung may tumawag sa akin. Pre, napatingin po ako noon sa may gilid ng dinaraanan ko. Sa tabi ng malaking puno ay merong lalaki. Sumagot naman po ko. Sino ka? At bakit ka nagtatago dyan? Hindi ka ba nilalamok? Sagot naman niya. Wala naman silang makukuha sa akin. Napangiti naman ako sa sagot niya. Ha? Weird mo naman. Sagot ko naman sa kanya. Maya-maya, inaya niya po ako na lumapit sa kanya. Lapit din naman ako. Ano ba yun? May problema ba? Ano bang kailangan mo? Sumagot naman po siya na, wala naman. Lagi kasi kitang nakikita na naglalakad dito na mag-isa. Parang ang lungkot mo kasi. Sabi ko naman sa kanya, naku, wala to. Pagod lang ako sa trabaho. Ganun ba? Gusto mo, sumama ka na lang sa akin. Hindi ka na mapapagod. Hindi ka na rin masasaktan. Sabi niya pa sa akin. Napakunot naman ang noo ko sa sinabi niya. Ha? Paano? Hindi ko na po naituloy yung isasagot ko sa kanya. Hinawakan niya ako sa balikat. Pagkatapos nun, hindi ko na alam ang nangyari. Kasi nagising na lang po ako na parang hinihigop po yung lakas ko sa lugar na napakaliwanag. Maya-maya po, lumabas po ang isang malaking tao. Siya po yung nakita ko at huling humawak sa akin bago ko nawala ng malay. Sabi niya, wag daw po akong matakot dahil ligtas daw po ako sa lugar na yon. Sa lugar po na yon ay may mga nakikita po akong mga halaman na noon ko pa lamang nakita. Meron pong isang malaking bulaklak na parang isang rosas pero kulay ginto po siya. Mga damo na sobrang tayog at kulay pula. Gusto ko pong tumayo pero parang hinihigop po talaga yung lakas ko. Pero nung hawakan niya po ko ay bigla pong bumalik ang lakas ko. Dinala niya ako sa lugar na may dalawang malalaking puno. Sabi niya, pwede daw po akong mamili doon sa dalawa kung alin po ang gusto kong tirhan. Tinanong ko po siya, bakit naman ako titira dyan? At paano? Gusto ko nang umuwi sa amin. Sumagot naman po siya, nasa akin daw po ang paraan kung papaano akong makakauwi sa amin. Kailangan ko lang daw pong mamili sa dalawang puno na yon. Maski raw po siya ay hindi alam ang pauwi.
pero kailangan ko daw pong mamili. Sobrang gulong-gulo po ko nung mga oras na yon. Hanggang sa sumigaw na po siya bigla. Pumili ka na! O mas pipiliin mong mawala ka na? Hindi ako nakikipaglaro sa'yo. Pinapipili lang kita. Kung ayaw mong pumili, ako ang mamimili. Maya-maya po ay parang may bumulong sa akin. Napiliin ko raw ang para sa akin. At ang hindi para sa akin ay hindi kailanman magiging sa akin. Kaya naman po mas pinili kong hindi pumili. Tumakbo po ako, kaya naman nabitawan ako ng lalaki. Pagkatapos nun, bigla pong bumalik sa normal ang lahat na para bang imahinasyon ko lang ang lahat ng nangyari. Alam niyo po yung nag-iisip ka lang ng malalim, tapos hindi niyo lang napapansin na nakatulala na pala kayo. Tapos ay may biglang tatapik sa'yo. Uy, tulala ka! Ganon na ganon po yung nangyari sa akin. Kasi may bigla pong tumapik sa akin na matandang babae. Kanina niya pa raw po ako nakikita na nakatitig sa puno. Ganun ba? Naku, pasensya na. Hindi ko napansin na nakatulala pala ako. Akala ko may kausap ako. Akala ko nananaginip ako. Sabi ko sa kanya. Tumingin lang sa akin yung matandang babae na napapailing-iling pa. Pagkatapos ay umalis na rin po agad. Nagpa siya akong umuwi na lang sa amin. Umaga na rin yon. Hindi ko po talaga alam kung anong nangyari sa akin. Habang naglalakad po ko, iniisip ko kung ano ba yung nangyari sa akin. Nung nakauwi na po ako sa bahay, gulat na gulat po yung pamilya ko nung makita nila ako. San daw ba ako nanggaling? Ang akala daw nila ay patay na daw ako. Halos 1 taon na daw po pala akong nawawala. Sobrang nabigla po ako nun. Ha? Paano 1 taon? Saglit lang ako nawala. Galing lang naman ako sa trabaho. Lalo po akong naguluhan nun. Hindi ko alam kung ano talagang nangyayari. Hindi ko alam kung nakatulog lang ba ako sa daan. Sabi ko pa sa kanila, huwag nila akong biruin ng ganon. Sobrang dami ka akong nangyari sa akin nung nawalan ako ng malay. Doon ko na nga rin ikinuwento sa kanila yung naranasan ko. Hindi rin sila makapaniwala nun. Kasi nga, halos 1 taon na rin nila akong hinahanap. Agad kong tiningnan yung kalendaryo sa cellphone ko. Pero lobat na pala to. Sa pagkakaalala ko, nasa 50% pa yung battery nun. Ipinakita nila sa akin yung petsa nung araw na yon. December 13 na, kuya. Nung January ka pa nawawala. January ka pa nawawala. Hanggang dyan na lang po, Sir Kira. Grabe talaga yung experience ko na yon. Mahirap ipaliwanag at mahirap ding paniwalaan. Pero totoo po talagang nangyari sa akin yan. Pa-shoutout po sa mga kaibigan ko na hanggang ngayon ay hindi pa rin naniniwala na may nagsama sa akin sa ibang lugar. Lalo na po kina Austin at Gerald. Yun lang po. Maraming salamat po sa pagbabasa. Hi Sir Kira. Avid listener po ako sa Spotify. Gustong-gusto ko pong nakikinig sa inyo habang nagtatrabaho. Nakakawala po talaga ng antok.
Sana po ma-feature ninyo itong story ko. Ako nga po pala si Jean. Gusto ko lang pong i-share yung creepy experience ko. Actually, lagi po talaga akong nakaka-experience ng mga paranormal. Yung mga friends ko, sinasabi nilang may sixth sense daw ako. Na sensitive daw po akong tao sa mga paranormal. Nakakakita at nakakaramdam po ako. Naalala ko po yung nag-trending na story about sa double deck na bed sa Reddit. Lalo na sa TikTok. Sobrang nakakatakot yun. Pero meron po akong sariling karanasan nung minsang natulog ako sa double deck bed. Nagtatrabaho po ako sa isang pogo company sa Parañaque at stay-in po kami sa isang condo unit malapit po sa office namin. Sa isang room unit ng condo, 4 packs po kami. So double deck po talaga ang mga bed namin. By the way, mga Vietnamese po ang ka-share ko sa room. Night shift po ako nun, so daytime po ang oras ng tulog ko. Maaga ding nagsara ng room yung isang Vietnamese na kasama ko sa night shift. 2 lang po kami sa unit kapag daytime. Since nasa room nila yung window, kapag nagsara sila ng pintuan ay pitch black na po ang kwarto. So may mga dim light po sa bed ko. Sa taas po ako ng double deck nakapwesto. So ayun na nga po. That time po ay maaga akong nakatulog. Hirap po kasi akong makatulog minsan. But surprisingly, nung time na yon ay mabilis akong nakatulog. As in, ang dali ko pong nakatulog. Okay na po sana. Kaso mga after 2 hours siguro, bigla pong may humampas sa braso ko. Kaya talagang naalimpungatan ako nun. Akala ko may emergency. Kasi around that time po, napapadalas po talaga ang lindol sa Parañaque. So akala ko may kung ano nang nangyayari kaya hinampas ako ng roommate ko na Vietnamese. At siya nga po yung nakita ko sa baba pagkagising ko. Nakatayo siya at nakadungaw sa akin mula sa baba. Nakahiga po ako nun. Tapos as in face to face kami sa maliit na siwang na harang ng double deck. Medyo nakakapagsalita din po ako ng Chinese. So tinanong ko po siya kung anong nangyari in Chinese. Sabi ko, "Sian male." Ibig sabihin po sa Tagalog, anong nangyari? Una, nakatingin lang siya sa akin habang nakatayo. Hindi siya gumagalaw. Tapos medyo nainis ako kasi iniisip ko, ano ba yun? Bakit kailangan niya akong hampasin? Ano bang kailangan nito? Tapos bigla siyang nagsalita pero sa hindi ko maintindihang lengguwahe. Basta ang creepy nung tunog since pabulong din yung way nung pagsasalita niya. 5 years na po akong nagtatrabaho sa Pogo. Alam ko po ang Chinese at Vietnamese na salita, kahit po yung accent nila. Kaya sigurado po ako na wala alinman sa 2 lengguwahe yung sinasabi niya. Nainis na ako nun. Since dim light lang naman yung gamit namin, sabi ko wait lang. Then binuksan ko yung malakas na ilaw para makita ko siya ng mas malinaw. Kaso pag open ko ng ilaw, bigla siyang nawala. Then bumaba ako sa double deck. Chinek ko yung room nila sa kabila. Nakasarado po yung pinto. Sinilip ko naman yung roommate ko. Pero ang himbing naman ang tulog niya. So takang-taka ako nun. Kinabukasan, ikinuwento ko sa admin ng office namin yung nangyari. Ang sabi niya sa akin, baka daw nananaginip lang ako. Sensitive po ang balat ko, Sir Kira. Konting kurot at hampas lang, talagang magmamarka. Ipinakita ko po sa kanya yung braso ko. Sabi ko, ma'am, kung nananaginip lang po ko, bakit mo may 3 bakat ng daliri sa braso ko? Medyo natahimik yung admin ko. Tapos nun, gets ko na.
Nagkaroon ako ng encounter sa isang doppelganger na kayang manakit. Since ginaya po niya yung itsura ng roommate ko na Vietnamese. Pagpasok namin sa office, tinanong ko din siya kung lumabas siya around that time sa room nila. At kinumpirma nga niya na hindi daw po talaga siya yon dahil nung time na yon ay tulog na tulog din daw po siya. Magandang gabi ulit, Boss Kira. Eto po ko ulit. Nagbabalik para sa isang kwento ng kababalaghan. Ako po yung nag-send ng kwento tungkol sa doppelganger sa OR. Shoutout po ulit sa girlfriend ko na si Katrina. Gabi-gabi po kaming nakikinig sa Spotify dito sa UK. Kaya sana ay ma-upload sa Spotify itong kwento ko. Nangyari po ito mga taong 90s. Nung grade school pa ako. Pareho kasi kami ng pinsan ko na naging sakristan sa isang maliit na simbahan sa Maynila. Bago ang misa ng gabi tuwing linggo, ay may maikli kaming pagtitipon kasama ng senior na taga-simbahan. Kasama ang iba pang mga sakristan at mga batang gusto ring maging choir or mag-volunteer sa simbahan. Isang linggo, nasa meeting kaming lahat noon. Kasama ko ang aking pinsan, isa pang sakristan at dalawang babae na balak ding mag-volunteer. Sinabi ng facilitator na may bisita daw kaming pari na galing pa daw sa ibang bansa at nais lang daw dalawin ang parokya namin at kausapin ng kura paroko. Pero dahil magsisimula na ang misa ng gabi, ay dumaan muna siya sa aming pagtitipon upang kausapin kami at sinabi niya na dadasalan niya raw kami bago kami maghiwa-hiwalay. Wala naman akong kakaibang naramdaman nung kausap namin yung bisitang pari. Ngunit sa part na dadasalan niya na kami, grabeng takot ang naranasan namin. Pinapwesto kami ng isang hilera ni Father. Bale, 5 kaming nakapwesto sa harap niya. Si Sakristan 1, pinsan ko, ako, babae 1 at babae 2. Nagsimula si Father na dasalan yung isang sakristan. Tapos yung pinsan ko. Nagtataka ako kasi nung time na ako na ang dadasalan, nilaktawan ako ni Father. Dumiretso siya sa katabi kong babae. Tinanong niya yung babae, "Sino ka?" Sumagot naman yung babae 1 ng, "Bakit?" na medyo may halong inis. Nagtanong ulit si Father, "Sino ka nga?" Medyo mataas na ang boses niya nun. Sumagot ulit yung babae 1, "Bakit ba? Bakit ka ba nagtatanong?" Pasigaw yung sagot niya nun. Kaming 4 naman na nakahilera sa tabi niya ay takang-taka kung bakit ayaw sagutin ng babae yung tanong ni Father. Tinatanong lang naman yung pangalan niya. Maya-maya pa, hinawakan ni Father yung noo niya at sinimboluhan ng cross. Sabay tanong ng, "Anong pangalan mo?" Doon na nagsisigaw yung babae. At nakakatakot yung boses niya na nagsisimula ng lumalim. Inutusan kami ni Father na palibutan si babae 1 at maghawak-hawak kami ng kamay at magdasal. Sinabihan niya rin kami na huwag bibitaw at huwag kakabahan. Lahat kami ay nanginginig na habang nagdarasal ng I believe in God at nakabilog kay babae 1. Si Father naman, naglabas ng maliit na bote na may likido. Idinikit niya yon sa noo ni babae 1. Sabay sigaw ng,
Anong pangalan mo? Umiiyak na noon si babae Juan. Sabay sabi ng, "Patawad po, Father." Si Father naman, nagbibigkas ng salitang Latin. Sabay tanong ulit ng, "Sino ka?" Nananaas na talaga yung mga balahibo ko nung mga oras na yon. Naalala ko yung sagot ng babae Juan. "Isabel." Ang sagot naman ni Father, "Isabel ang pangalan mo?" Sumagot naman si babae Juan na parang nahihirapan na. "Oo." Nagtanong ulit si Father, "Ilan kayo dyan?" Sumagot si babae Juan, "Dalawa po. Dalawa kami ng kapatid ko." Pagkatapos nun, ipinatawag ni Father ang kura paroko at ang iba pang senyor ng simbahan sa isang room at dinala rin niya doon si babae Juan. Habang kami naman, naiwan kami sa kabilang room upang magdasal. Pagkatapos ng pangyayari na yon, halos isang buwan kaming walang balita kay babae Juan at hindi na rin namin siya nakita pa sa mga pagtitipon. Isang linggo, ikinuwento ng kura paroko namin sa amin kung anong nangyari kay babae Juan. Nung linggo raw kung kailan nangyari yung insidente, pagpasok pa lang daw ng bisitang pari ay napansin niya na may nakasanib kay babae Juan. Kaya nagpasya siya na dasalan kami. Naging successful naman daw ang exorcism na nangyari at walang naging problema sa babae. In-interview daw ng kura paroko si babae Juan. Tinatanong kung may kakaiba daw ba siyang nararamdaman o nakikita bago yung exorcism. Ang sabi niya, palagi daw siyang nananaginip ng tungkol sa dalawang magkapatid na lagi daw siyang niyayayang maglaro. As in gabi-gabi raw na yun yung panaginip niya. Kinausap din niya ang nanay ni babae Juan kung may kakaiba bang nangyari dito. Ang sagot ng nanay niya, nagka-dengue raw si babae Juan at muntik nang mamatay. Umamin daw siya na nagdasal siya ng desperado. Sabi niya raw sa dasal niya, "Iligtas niyo lang ang anak ko. Gagawin ko ang lahat." Pero hindi lang daw ang Diyos ang nasa isip niya noon habang binabanggit niya ang dasal na yon. At pagkatapos nga raw noon, ay himala naman daw na gumaling agad yung anak niya kinabukasan.